Oh, ate, ano pang ginagawa mo rito? Ano? Gumagawa ka lamang ng dahilan. Hindi ba't alam mo na wala ang asawa ko rito? Alam mong nasa biyahe siya, nasa trabaho siya. Oh, bakit nandito ka pa? Di ba alam mo naman? Alam na alam mong hindi ako sanay kapag andito ka o may ibang tao akong kasama sa bahay na ito. Bukod sa asawa ko. Ate, wala ka namang gagawin dito. Matutulog ka lang maghapon dito eh. Sayang ang aircon. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Sarap ng buhay mo eh. Yan ang masungit na sabi ni Elle sa kapatid ng kanyang asawang isang seaman. Grabe ka naman, Elle. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ibang tao. Kapatid ako ng asawa mo. Bakit parang ang bilis mo kong husgahan? Magkapamilya na tayo, hindi ba? Hayaan mo. Pagdating ni Mark, mag-uusap tayong tatlo. Para naman kahit paano, malinawan ka, matauhan ka. Tinanggap ka namin sa aming pamilya, sana, tanggapin mo rin kami sa iyo. Nang para kahit papaano makaramdam ka ng kaunting hiya sa katawan mo. Yan naman ang sagot ng ate ni Mark. Noon, nagkakilala itong si Elle at Mark sa isang bar sa Makati. At dahil seaman, galante ito at maraming alahas. Yun ang tipo nitong si Elle at ng kanyang grupo. Hay naku girl, sabi ko naman sa'yo, wag mo nang papakawalan yan. Mayaman yan. Aba, nakita ko ang kanyang kotseng nakapark sa parking lot. Napakaganda. Sports car ba ang tawag doon? Kaya kung ako sa'yo, Elle, wag mo nang papakawalan yan ha. Sinasabi ko sa'yo, pag yan nakaalpas pa, kukunin ko yan sa'yo. Yan ang bulong ng baklang kaibigan naman itong si Elle. Hay naku mama, sasabunutan talaga kita pag inagaw mo yan sa akin. Kita ko kanina, ang lalaki ng kanyang mga alahas, grabe. Mukhang mamahalin ng mga iyon. Kaya ako sinasabi ko sa iyo, mama, akin yan ha, akin yan. Yan naman ang sagot ni Elle. Yan, ganyang-ganyan ang agenda nitong si Elle at ng kanyang mga kaibigan. Ang kumilala ng mga mayamang lalaki sa bar. Yung tipong pera lamang ang usapan. Kahit walang love, okay lang. Pagkatapos niyang utuin at bilu-bilugin ang ulo nito, kapag nagawa niya ng makuha ang kanyang mga nais dito, bibitawan niya ito na parang isang balat ng candy. Kapag napagsawaan na nga niya ito, aba, agad niya itong kakalimutan at magpapanggap na hindi niya ito kilala. Ilang lalaki na nga ba ang kanyang napaikot? Ilang lalaki na ang naglaan ng pera sa kanya at ng tiwala. Dati nga, may nangyari pang ikinasal daw sila, pero peke naman. Sa kagustuhan niyang mahut-hutan ito dahil foreigner, nagpanggap siyang nagpakasal sa foreigner na iyon. Sa West, ang hindi alam ng lalaki, peke naman yung attorney. Nakakalungkot nga lamang dahil nagawa niya ito nang dahil lamang sa pera. Isang napaka-confident na babae nitong si Elle. Bilugan ang kanyang katawan, malaman, at lahat ng lalaki imposibleng hindi lumingon pag siya'y naparaan. Sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, aba, tatamaan ka talaga. Imposibleng hindi ka malusaw kapag tiningnan ka niya mula ulo hanggang paa. Maaari nating sabihing hindi siya ganong kagandahan, pero sexy ang kanyang katawan. Yan ang kanyang panlaban. Yan ang kanyang ginagamit upang siya'y kabaliwan ng mga kalalakihan. Sa kanyang buong pamilya, siya lamang ang may ganong klase ng trabaho. Kahit pasabihing pinandidirian siya ng kanyang sariling mga kapatid, okay lang sa kanya. Dahil ang mahalaga, sa kanilang pamilya, siya lamang ang kumikita ng ganoon kalaki. Siyempre, nung simula, hindi ito tama. Hindi ito okay para sa kanyang mga magulang. Pero, nang kumikita na nga ito ng malaking halaga, nako, abutan lamang niya ang kanyang ama't ina ay okay na. Timo na, tahimik na
ang kanilang mga bunganga. Yung tipong para bang tinapalan nga niya ng pera ang sumasakit na sikmura ng kanyang mga magulang, ng kanyang ama at ina. Dahil dyan, nagsilbi siyang bayani sa mata ng mga ito. Kahit pa sabihing medyo hindi katanggap-tanggap ang kanyang trabaho, ang kanyang pinagkakakitaan, ang taas naman ang tingin sa kanya ng ilang mga nakakakilala sa kanya. Ang tingin sa kanya ay isang high class na prostitute dahil hindi siya basta-basta pumapatol sa kung sino. Ang pinapatulan niya, yung alam niyang may pera talaga at meron siyang mahihita. Sa matagal na panahon, iyon ang kanyang pinagkakakitaan. Pero syempre, dumating sa puntong parang napapagod na siguro siya. Nauumay na siya sa ganong klase ng gawain. Kaya ang balak niya ay ang mapangasawa ng tuluyan ang lalaking si Mark. Baka doon gaganda na ang kanyang buhay. Baka doon niya nga mahahanap ang tunay na kasaganaan. Hindi naging mahirap para kay Elle ang akitin si Mark dahil broken-hearted nga ito. Matagal ng panahon, kailangan niya ng partner, kailangan niya ng kalinga, kailangan niya ng comfort. Ito ang bagay na agad ibinigay ni Elle sa kanya. Kaya naman, agad niya itong iniuwi sa kanyang mansyon. Hangang-hanga naman si Elle nang makita ang bahay. Ang buong akala niya, si Mark na ang tamang lalaki para sa kanya. Malay natin, hindi ba? Matapos niyang makita ang tahanan ni Mark at ang mga kotseng nakaparada sa harapan, ang sabi nga niya, hindi siya papayag na makuha pa ito ng iba. Pagod na nga raw itong pumatol sa mga mababahong matandang mayaman. This time, baka naman ang para talaga sa kanya ay itong binatang si Mark na isang seaman. Magmula nung gabing iyon, palagi na nga may nangyayari sa dalawang ito. Walang pinipiling oras. Abay hatid sundo pa sa bar itong si Elle. Palagi silang magka-video call. At dahil alam nga nitong si Mark ang trabahong ginagawa ni Elle, hindi siya maaaring pumayag na makuha pa ito ng iba. Hanggang sa magtapat na nga ito ng pag-ibig sa dalaga. Elle, sabihin mo nga sa akin. Yung totoo, mahal mo ba ako? Kasi sabi mo sa akin, magmula nung makilala mo ko at may mangyari sa atin, bihira ka nang sumama sa bahay ng ibang lalaki, hindi ba? Palaging sa akin ka na lamang sumasama. Palagi tayong magkatawagan, magka-text, magka-chat. Hatid sundo kita araw-araw, gabi-gabi. Elle, matagal nang nahulog ang loob ko sa iyo nung una pa lamang kitang makita. Elle, alam mong espesyal ang aking nararamdaman para sa iyo. Alam mo yan. Kaya lang, hindi ka ba mainipin? Kasi 7 months akong tumatagal sa barko. Nais kitang ibahay pero if ever ang makakasama mo lamang ay ang maid ko. Kung okay lang sa'yo, nais kong mag-live-in na muna tayo. Habang pinaghahandaan ko ang kasal natin. Mahal na mahal kita, Elle. Mahal na mahal. Yan ang sabi ni Mark. Ang sabi naman ni Elle, ano ka ba naman? Mahal. Siyempre, mahal na mahal kita at kahit saang simbahan, handa akong magpakasal sa iyo. Handa akong samahan ka hanggang sa pagtanda mo. Kahit nga sa West lang, payag ako. Hindi mo na kailangan pang maghanda ng magarbong kasalan, ng handaan, kahit simple lang. Okay nga lang sa akin kahit tayo lamang dalawa. Nasa tamang edad na naman tayo, hindi ba? Hindi ako maarting babae, alam mo yan. Pero mahal, handa ka bang tanggapin ako ng buong buo? Ang buong pagkatao ko? Ang ugali ko, ang attitude ko, ang galawan ko, ang trabahong ginagawa ko? Sigurado ka ba sa akin? Hindi ko na kayang baguhin ang aking nakaraan na Mark. Handa mo ba akong tanggapin? Mark, alam mong takot akong maiwan muli. Baka kasi mamaya pagsisihan mo, wala pang 1 buwan bitawan mo na ako.
Hindi ko alam kung kaya ko pa nang wala ka. Yan ang drama at naluluhang sabi ni Elle sa kanyang kasintahan. Pero deep inside, nagwawala ang kanyang kalooban. Aba, edi sa sobrang kasiyahan. Nangako naman si Mark na pag-uwi niya ng Pilipinas muli ay magpapakasal na silang dalawa, kahit sa West lang. Agad niyang pinagkatiwalaan ang babaeng si Elle, maglabas-pasok sa kanyang mga pag-aari. Ibinigay niya ang lahat ng susi ng bahay. Okay lang daw na galawin niya ang lahat ng bagay sa loob noon. Malaki daw ang kanyang tiwala kay Elle, kahit na kung tutuusin, 3 months pa lang silang magkakilala. At dahil magaling umarte ang babaeng si Elle, madali niyang nakuha ang buong puso nitong si Mark. Akala mo, kung kumilos itong si Elle ay dalagang Pilipina. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang babaeng ito. Pero, masisisi mo ba ako? Nang makasampa ng barko itong si Mark para sa kanyang trabaho, halos buwan-buwan, nagpapadala nga siya ng pera dito sa kanyang kasintahang si Elle at umaabot pa ng mahigit 30,000. Wala siyang kaalam-alam kung saan ginagamit ni Elle ang halaga ng pera ngayon. Si Elle ang nagbabayad ng bills. Kuryente, tubig, siya rin ang nag-grocery. Pati pambayad ng internet connection, siya rin. Walang kaalam-alam si Mark na halos gabi-gabi, party-party ang pinagkakaabalahan ng kanyang kasintahan. Dati pa nga nilang pinag-uusapan na dapat wag nang bumalik sa dating trabaho si Elle dahil baka mamaya magkaroon pa ng malaking problema. Isa pa, ano bang dahilan pa ng kanyang pagkatrabaho? Kahit hindi nga siya kumilos, tumatanggap siya ng mahigit 30,000 pesos mula sa kanyang kasintahan, di ba? Lahat, itong si Elle ang nag-aasikaso. Kuryente, tubig at wifi, maging mga groceries. Sa unang 7 buwan na itong si Mark ay nasa abroad, habang kasintahan niya itong si Elle, excited sila sa isa't isa. At nang makauwi, itong si Mark, napakaraming pasalubong, maraming bagahe para sa kanyang kasintahang si Elle at maging sa kanyang pamilya. Pero si Elle, mas mataas ang nais na makamit. Excited na nga siyang maging misis ni Mark. Sa wakas, magiging legal na ang kanilang pagsasama. Kaya naman, hindi na nga nakapagpahinga si Mark. Inasikaso na nga agad niya ang mga kailangan para sa pagpapakasal sa West. Pero nasa na nga ba ang pamilya ng lalaki? Nasa na nga ba ang pamilya ni Mark? Nung panahon ngayon, nasa malayong lugar ang mga ito. Ganun pa man, wala silang problema sa mga pasya ni Mark dahil ang alam nga nila ay maayos namang tao ito at hindi basta hahanap ng kung sino-sino para maging misis. Isang bagay pa, hindi na nga raw siya pabata. Okay na mag-asawa na nga siya ngayon upang magkaroon pa nga daw sila ng apo rito. Ang mabait namang kapatid ni Mark, wala ding reklamo. Full support siya kay Mark. Sa makatuwid, nang maikasal itong si Mark kay Elle, ang tanging kasama nga nila ay ang pamilya ng babae. Pero walang ginastos kahit piso ang pamilya ng babae. Paano ba naman? Si Mark ang nag-asikaso ng mga requirements at lahat ng para sa kasal? Pati itong kapatid niya, nag-abot pa ng malaking halaga para naman sa venue ng kasal. Maging sa reception. Well, dati pa naman, malaki na ang respeto niya at paggalang sa kanyang ate Carmela. Mahal na mahal niya ito, bukod sa nag-iisa itong kapatid. Noon pa lamang, full support na itong si ate Carmela niya sa lahat ng kanyang pasya. Ang kwento nga niya kay Elle, itong si ate Carmela daw ang nagpaaral sa kanya. At kung tutuusin, si ate Carmela niya ang tunay na bayani ng kanilang pamilya at hindi si Mark. Si ate Carmela nga niya ang gumawa ng paraan upang maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya.
Kaya kung tutuusin, dapat malaki ang pagrespeto nitong si Elle kay Ate Carmela. Ngayon pa, naluwag siyang tinanggap sa kanyang pamilya. Habang kwento ng kwento itong si Mark tungkol sa kanyang nakaraan, si Elle patango-tango lamang pero ang totoo, wala siyang iniintindi sa mga sinasabi nito. Basta ang mahalaga, siya na ang misis ng lalaking kanyang pinapangarap. Nang dumating na ang panahon ng honeymoon, sa isang sikat na island resort na ganap ang honeymoon ng mag-asawa. Mamahaling kwintas, hikaw, diamanting singsing ang regalo ni Mark dito kay Elle. Humiling pa nga itong si Elle na sana bigyan din ng singsing ang kanyang tatay at isang kwintas ang kanyang nanay. O diba? Kapal ng muka. At lahat ng iyon, sinusunod ni Mark dahil ang kanyang buong akala ay mahal na mahal siya ng babaeng kanyang pinakasalan. Sabi nga nila, hindi naman nga talaga natin masisisi ang taong ito dahil bulag siya sa pag-ibig. Ang lalaking si Mark ay hindi naman ignorante. Bukas ang kanyang isipan. Pero dahil sa pag-ibig, kahit nakikita niya ang ilang kamalian sa mga ginagawa nitong si Elle, pinapalagpas niya iyon dahil ngayon, hindi siya maaaring gumawa ng problema. Hindi sila maaaring basta-basta magtalo dahil nga sila ay bagong mag-asawa. Pag sila'y gumawa pa ng isyu, sino nga ba ang mababalita? Sino ang mapapahiya? Di siya. At dahil kasal na ang mag-asawa, buo na ang pasya ni Elle. Aalis na nga siya sa kanyang trabahong ginagawa. Hindi na siya magpapatable sa bar. Hindi na sasama't makikipag-date sa kung sino-sinong lalaki. Na kung tutuusin, mali naman talaga nung simula pa lamang. Matibay ang paninindigan nitong si Mark sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya nga raw papabayaan si Elle upang hindi na ito bumalik sa dating gawi. Tuwing kausap ni Elle ang kanyang asawa, palagi niyang pinapalabas na handa siyang magsakripisyo para dito. Nagawa raw daw niya na bitawan ng kanyang dating trabaho. Nagawa niyang bitawan ng kanyang dating mga kaibigan. At iwan ang mga ito para kay Mark. Dapat ibigay sa kanya ang mga bagay na deserve naman daw niya. Ang tanong, deserve nga ba talaga? Ang sabi nga ni Elle, wala naman siyang ibang nais sa buhay. Basta, ibigay sa kanya ang mga bagay na nais niyang makuha, okay na yun. Handa siyang ibigay ang kanyang buhay para kay Mark. Yan ang kanyang sabi. Walang nagbago sa rutinang buhay ni Mark. Makalipas lamang ang ilang linggo, sasakay siyang muli ng barko at bababa pagkatapos ng 7 buwan. Buwan-buwan ay may pumapasok na pera sa bank account ni Elle at naiipon na nga ito sa bangko. Ang sabi pa nga nitong si Mark, kung hindi sapat ang kanyang ibinibigay, gamitin daw nitong si Elle ang kanyang credit card. Aba, napakaswerte ni Elle dahil hindi naman siya napapagod sa bahay. Kahit pa sabihing napakalaki ng tahanan ngayon dahil merong binabayaran si Mark na labandera at kasambahay na stay out naman. Kumuha pa ng bagong driver na stay out din itong si Mark para kay Elle. Para kahit papaano, wala na nga siyang mahihiling pa. Lumipas pa ang ilang mga taon, okay naman ang kanilang pagsasama. Nauunawaan ni Elle ang schedule ng buhay nitong si Mark na mas madalas itong wala at laging nasa trabaho. Bagay na kanyang inaabuso. Bagay na kanyang ginagamit upang makagimik kasama ang mga dating kabarkada. Inom dito, gala dyan. Tambay dito, laklak dyan. Bagamat kasal na, meron pa rin siyang kinikilalang iba't ibang mga lalaki. Pero online, gumagamit siya ng online dating app. At minsan, nakikipag-eyeball pa. Pero tulad ng sabi niya, fun-fun lang. Enjoy-enjoy lang. Hindi naman daw siya masisisi dahil ang kanyang mister ay wala sa kanyang piling. Lahat ng mga bagay na ginagawa ni Elle ay hindi alam ng kanyang asawa malamang. Alam niyo ba,
Para makatakas ng walang problema, nag-aral magmaneho ng kotse itong si Elle. Para nga daw hindi na makapagsumbong pa itong driver nila sa kanyang asawa at nang hindi malaman ng kanyang asawa kung sino-sino ang kanyang kinikita. Hindi pa rin nawawala ang pagiging alcoholic nitong si Elle. Hindi ito pumapayag na hindi makatikim ng alak. At sigarilyo, walang tigil. Kahit pamahal ito, kahit gumastos pa siya ng malaking halaga ng pera, yun ang kanyang ligaya. Hindi niya kayang bitawan ng kanyang bisyo. At sa ikatlong taon nilang pagsasama ni Mark, humiling itong si Mark na sana ay magkaanak na nga sila pero hindi sila pala rin. Dahil na rin siguro sa ilang beses na nagpalaglag si Elle dahil ayaw nga niyang magkaanak. Stress iyon sa kanyang buhay noon. Nung isa pa siyang dakilang pokpok. Ano pa nga ba ang ine-expect ni Mark, hindi ba? Pero syempre, nahihiya siyang itanong sa kanyang asawa ang tunay na kalagayan ng kanyang katawan. Hindi naman magawang umamin nitong si Elle na 3 beses na siya nagpalaglag ng bata. Sa malamang, magiging malaking away yun dahil ang sasabihin ng kanyang asawa, ito ang mismong dahilan kung bakit hindi sila magkaanak kahit pa anong kanyang gawin. Matagal niyang inilihim kay Mark ang tungkol sa bagay na iyon. Kahit mismong si Mark na ang nagtatanong sa kanya, nilalakasan ni Mark ang kanyang loob upang tanungin siya kung siya ba'y nagpalaglag noon. Palagi siyang tumatanggi. Dahil focus na nga ang mag-asawang ito na mabuntis na itong si Elle, hindi alam ni Elle na alam na pala, nakarating na pala sa Ate Carmela ni Mark ang tungkol sa ginagawa niyang paggimik tuwing wala ito. Alam na pala ni Ate Carmela ang ginagawa niyang pagkasaya at pagbabarkada-barkada sa panahong wala ang kanyang asawa. Siguro dahil nga hindi ganong kalaki ang pagkakataong makilala niya at makausap itong si Elle, si Ate Carmela na ang gumagawa ng paraan upang mas makilala niya ito. Nang dahil sa kagustuhan niyang makilala pa itong si Elle, si Carmela gumawa ng oras at panahon upang masaksihan kung ano nga bang ginagawa talaga ni Elle. Ayaw niya kasing magbintang. Kaya itong si Carmela nagulat ng kanyang masaksihan ang ginagawa ng asawa ng kanyang kapatid. Aba, ay bihis talaga. Napakaikli ng kanyang mga damit. Maraming suot na alahas pero hindi suot ang kanyang wedding ring. Habang tuloy ang paghit-hit ng sigarilyo, aba ay napakalakas pa ng pagtawa kasama ang ilang mga kaibigang karamihan ay mga lalaki. Palibhasa, hindi personal na magkakilala itong si Elle at Carmela, nagkakakita nga lamang sila nagkakausap sa video call. Upang mas makilala nga niya itong si Elle, nagpasya itong si Carmela na magsuot ng isang lumang damit upang magbukha siyang probinsyanang mangmang na parabang siya yung tipo ng taong kakaya-kayanin mo lamang. Nagtungo siya mismo sa harap ng bahay nitong si Mark at Elle. Isang umaga, oh, Manang, sino ba tumatawag sa labas? Anong oras lang, oh? Ha? Sino daw? Ang tanong ni Elle. Ang sabi nung maid, Ma'am, kapatid po ni Sir Mark, si Ma'am Carmela po. Ano? Imposible. Sigurado ka ba? Wala siyang... Talaga naman. Wala man lamang pasabi. Wala man lang chat sa akin. Leche talaga, oh. Anong akala niya sa bahay ng asawa ko? Hotel? Sige, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Sige na. Yung labahin mo tambak na. Sige na. Bilisan mo! Yan ang galit na sabi nitong si Elle sa kanyang maid. Maya-maya pa, nagulat si Elle dahil itong si Carmela dumiretso sa kanyang kwarto. Sa kwartong ipinagawa mismo ni Mark para sa kanya. May hawak nga itong susi
Hawak pa ang kanyang maleta. Nakangiti itong pumasok ng loob ng kanyang kwarto. Manang? 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 Ikaw ba? Ikaw na ba yan, ha, Ate Carmela? Yung ate po ni Mark? Parang biglaan po yata ang pag-uwi ninyo. Yan ang tanong ni Elle habang galit na galit dahil bigla na lamang pumasok ng kwarto nang walang pasabi itong si Carmela. Ah, oo. Ako si Carmela. Hindi mo ba ako namumukhaan? Bakit? May problema ba kung magtatagal ako rito? Kailangan ba magpaalam muna ako sa'yo? O kay Mark? Ano ka ba? Huwag mo akong imanang-manang. 3 taon lamang ang agwat nating dalawa. Ano ka ba? Hindi tayo nagkakalayo ng edad at saka ng itsura. Inis na inis si Elle dahil napag-alaman niya na mahigit palang 3 buwan niyang makakasama itong ate ni Mark. Matagal silang magkakasama kaya kailangan niyang umayos. Kailangan niyang makipagplastikan dito. Nang unang mga araw ay okay lang naman. Pero para bang nasasakal na itong si Elle. Isang gabi, hello, mahal, pag-usapan natin to. Pag-uwi ko, 3 buwan lang naman uuwi na ako eh. Please na. Huwag mong pakikitaan ng hindi magandang ate ko, mabait naman yan. Mahal, malaki ang ating utang na loob sa kanya, lalo na ako. Minsan medyo suplada lang yan dahil pagod. Pero mabuting tao yung ate kong yan. Pakisamahan mo siya ng maayos. Igalang mo. Tulad ng paggalang ko at pag-intindi sa pamilya mo. Yan ang sabi ni Mark kay Elle. Kung tutuusin, hindi naman nangingialam si Carmela sa loob ng bahay dahil araw-araw naman itong umaalis. At iritang-irita si Elle dahil losyang, luma ang mga damit ni Carmela. Para bang hindi raw lumelevel sa kanya. Ang iniisip niya, paano naging malaki ang kanyang utang na loob sa babaeng ito ni hindi nga sila magkakilala. Kahit pa sabihing malaki ang pagrespeto ng kanyang asawa sa ate Carmelang ito, bakit kailangan pati siya? Para kay Elle ay parang pabigat lamang itong si ate Carmela sa kanyang buhay dito sa Maynila. Hirap siyang kumilos, parang laging minakamasid sa kanya. Bawat kilos niya parang may iba. Palibhasa nga kasi magkaiba ang ugali ng dalawang ito. Hindi sila magkasundo. Halimbawa na lamang, itong si ate Carmela, ang nais niya ay katahimikan, kapayapaan. Pero itong si Elle ang hilig mag-music. Wala naman sanang problema. Pero ang kulit ni Elle dahil hanggang 10:00 ng gabi, ang lakas pa rin ng kanyang music. Magaling sana kung naka-earphone siya ay hindi naman. Ang hilig pa nitong si Elle na pagsabihan at bungangaan ang kanyang mga kasambahay. Naawa naman si Carmela sa mga ito, kaya ipinagtatanggol niya. Sa makatuwid, hindi talaga bagay na magkasama sa bahay ang dalawang ito. Malamang kung si Carmela ay nasa bahay ngayon ni Mark at si Mark ay nasa ibang bansa, malamang papadalahan niya ng pera itong si ate Carmela niya. Kaya sa mata ni Elle, mukhang magkakaroon pa siya ng kahati sa sustento. At dahil meron ng kasama sa bahay itong si Elle, ilang gabi na nga siyang hindi nakakagimik. Bihira na nga siyang makapag-inom, bihira pang makapag-yosi. Dahil may asma itong si ate Carmela niya. At dahil giyang na giyang, pag napansin niyang tulog na itong ate ni Mark, tataka siya tuwing gabi. Bumabalik nga siya'y madaling araw na. Okay lang, may kotse naman daw siya. Hindi hassle yun. Siyempre, balik na naman ang kasiyahan ni Elle. Pero nang kinabukasan, laking pagkataka ni Elle dahil may mga kahong-kahong iniuuwi ang ate ni Mark mula sa kanyang pinupuntahan. At may bahagi ng bahay nila na may ilang kwarto ang nakalak at ang tanging may susi ay itong ate ni Mark. Aba!
Feeling yata ng babaeng ito ay kanyang bahay na ito. Kung makakilos, aba naman. Isang umaga, Te, halika nga. Pwede ko bang makuha yung susi ng 2 kwarto sa may tabi ng kusina? Kailangan ko kasi yun kasi pwede kong gamiting stock room yun. At saka, ang dami kong gamit na maaari kong itago doon. Okay lang ba? Tsaka baka kasi may gamit si Mark doon para malinisan ko na. Nakakahiya naman sa'yo. Pero hindi siya pinansin ni Ate Carmela. Napangiti lamang ito at tumalikod sa kanya. Kaya naman, naiwan si El na yamot ulit. Dahil hindi napagbigyan, sa paglipas ng mga araw para bang pinag-iinitan ni El itong si Ate Carmela. Palagi niya itong pinapagsabihan kahit na kung tutuusin, wala namang dahilan. Sinisita. Mismong sa kanyang pagkain kinakain, maging sa paggamit niya ng wifi, pinapakialaman niya. Grabe ka na, El. Grabe ka na. At para hindi siya mapagalitan ng sariling asawa, nag-feeling victim na naman itong si El at tinawagan na itong kanyang asawang si Mark. Pero ang sabi ni Mark, "Pwede ba? El, lubayan mo ang ate ko. Hindi ka naman niya pinapakialaman, di ba? Hindi ka makapaghintay, 30 days na lang andyan na ako, oh. Ano? Pakisamahan mo siya ng maayos, ano ba? Ang liit-liit nung hiling ko sa'yo, di ba? Konting respeto naman, oh. Huwag mo siyang bastusin." Yan ang bungad ni Mark sa kanyang asawa dahil mukhang meron pala siyang ideya kung paanong itinatrato ni El ang kanyang Ate Carmela. Dahil dyan, lalong nanggalaiti sa galit si El. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula na nga siyang mas gumawa ng dahilan upang mas kusang umalis itong si Ate Carmela. Binago niya ang buong sala at ang ibang gamit iniuuwi na nga ni El sa kanilang bahay, sa bahay ng kanyang mga magulang. At ang mga kapatid nga niya, nagsimulang doon na nga tumambay kasama ang kanilang mga barkada para kumain at dumihan lamang ang bahay. Ang pinagkainan, iniiwan sa lababo. Makalipas lamang ang 1, 2 hanggang 3 araw, agad namang tumawag itong si Mark kay El dahil nagsabi sa kanya itong kanyang ate na maraming gamit sa bahay ang nawawala. Magaling sana kung simpleng bagay lamang, kaso appliances ang nawawala. "Hello? Mahal, kanina pa akong tumatawag sa'yo, bakit ngayon ka lang sumagot?" "Busy? Saan ka naman naging busy? Anong pinagkakaabalahan mo?" "Mahal, di ba sabi ko sa'yo, alagaan mo't ingatan ang bahay na iyan, lalong-lalo na yung mga bagay sa loob. Please lang, wag ka munang magsalita habang nagsasalita ako. Ano ba? Bakit mo hinaahayaan ang mga kaibigan ng kapatid mong pumasok sa bawat kwarto dyan, ha? Bakit mo sila pinapayagang iuwi sa kanilang bahay? Yung mga bagay na meron dyan, malaki man o maliit, mahalaga yan. Alam mo ba, ang karamihan ng mga gamit dyan si Ate Carmela ang bumili. Ano ba naman? Nung nakaraan, nakabasag sila ng mamahaling kasangkapan." Ano? Ano? Pati yung TV? Ni hindi ko pa nga nagagamit yun, di ba? Diyos ko naman, ano ba? El, uuwi na ako. Kung hindi mo kayang ayusin ang problema dyan, ako na ang gagawa ng paraan. Yan ang singhal ni Mark sa kanyang asawang si El. Pero ang tugon ng kanyang misis? "Mahal, ano bang ibig mong sabihin? Matagal ko nang sinasabi sa iyo. Sinisiraan lamang ako ng ate mo sa iyo. Bakit ba hindi mo pa siya paalisin dito? Kain tulog lang siya dito eh. Wala naman siyang ginagawa. Ang ilang mga kwarto, nasa kanyang pag-aari. Hindi ko nga napapansin. Parami ng parami yung mga kwartong siya na halos ang gumagamit. Napakarami niyang gamit dito. Alam mo, pakiramdam ko binabastos niyo na ako dito eh. Akong asawa mo, di ba? Tayong dalawang may-ari ng bahay na ito. Siya yung nakikitira. Bakit ako ang kailangan mag-adjust? Sabihin mo nga sa akin, nakakaloko ng ate mo. Sinubukan kong babaan ang sarili ko para sa kanya.
Kinakausap ko siya, kinakamusta. Pero hindi niya ako pinapansin. Pero ang lakas ng loob niyang pagsabihan ako sa mga bagay na ginagawa ko. Akala mo kung sino? Hindi siya ang aking nanay. Huwag niya akong pakialaman. Palibhasa losyang na siya? Palibhasa napakabaduy niyang manamit, ha? Wala naman siyang silbi dito eh. Sabihin mo nga, anong maaari niyang ipagmalaki sa akin, ha? Mahal, paalisin mo na siya dito. Yan ang sabi ng kanyang misis, kaya itong si Mark nagulat sa inasal ni Elle. Ibinaba na nga lamang niya ang telepono kaysa mag-away palalo sila, lalong hindi magkakaintindihan dahil malayo nga sila sa isa't isa. At dahil dinig na dinig nitong si Carmela ang usapan ng mag-asawa, nagpa siya itong umuwi na nga lamang sa probinsya. Masamang-masama ang loob niya ngayon sa asawa ni Mark na si Elle. Nalaman din ng buong pamilya ni Mark ang totoong ugali ni Elle. At pinaghandaan nga nila ang pag-uwi ni Mark at kailangan nang matapos ang pagpapanggap ni Elle. At yan ang gustong mangyari ng ate ni Mark. Hindi naman para siraan si Elle. Ang nais niya ang ipakilala ni Elle ang kanyang buong pagkatao kay Mark at sa buong pamilya. At dumating na ang tamang araw. Saktong umuwi ng Pilipinas si Mark, sakto ring umuwi at lumabas ng Maynila itong si Ate Carmela kasama ang kanyang mga magulang. Takang-taka naman itong si Elle dahil kumpleto ang pamilya ni Mark. Maging ang pananamit ng ate ni Mark nagbago. Hindi na nga niya ito makilala. Mukha siyang donya. Ang sabi ni Elle, bakit sabay-sabay kayong dumating? Anong problema? Ano pong okasyon? Ha? Mahal, dito ba sila titira? Teka lang muna. Wait lang po. Bakit? Hindi ko maintindihan. Mahal, ipaliwanag mo sa akin to. Ano to? Sabihin mo nga sa akin, ha? Binigay ko sa iyo lahat eh. Binigay ko sa iyong lahat. Lahat ng pangangailangan mo, maging yung mga bagay na hindi mo naman hinihingi sa akin. Hindi mo na nga ako mabigyan ng anak eh. Pero, I never take that against you. Hindi ko yun minamasama. Tinanggap kita kasi mahal kita. Isang bagay na lang yung hiling ko sa iyo eh. Pangunawa. Unawain mo ako sa trabaho ko. Unawain mo ang kapatid ko. Unawain mo ang pamilya ko. Wala naman silang ginagawang masama sa iyo. Bagong kasal pa lamang tayo, yun lamang ang hiniling ko. Itrato mo ng maayos sa mga tao sa bahay na ito. Ang pamilya ko, ni wala nga akong mga kaibigan kailangan mong pakisamahan. Sila lamang, sila lang. Pero anong ginawa mo? Pambabastos ang ginawa mo sa kanila. Kay ate. Sinabi ko sa iyong malaking respeto ko sa kanya pero anong ginawa mo? Wala akong naalalang binastos ko ang pamilya mo. Suportado ko ang pamilya mo hanggang sa ngayon buwan-buwan. Kulang pa ba? Ha, Elle? Kulang pa ba? Sabihin mo nga sa akin, mahal mo ba ako? O all this time pinapaikot mo lang ako? Ha? Ang sabi naman ni Elle, bakit ako? Bakit mo ko sinisigawan? Ano bang ginawa kong mali? Ha? Umuwi kayo rito nang walang pasabi ni hindi mo man lang ako hinayaang sunduin ka sa airport. Tapos itong ate mo biglang nawala isang araw, uuwi siya kasama mga magulang mo. Tapos kung masigawan mo ko ay inam, ano bang maling ginawa ko? Bigla niyo akong gugulatin. Uuwi kayo ng walang pasabi at pag nakita niyong hindi maayos yung bahay, magagalit kayo, yung ba? Yung bang dahilan? Ha? Isang bagay pa, hindi ba't asawa mo ko? Dapat akong kinakampihan mo, hindi yan. Ano kung ate mo siya? Asawa mo ko. Bumubuo na nga tayo ng panibagong pamilya, hindi ba? Ito siguro yung dahilan eh. Ito siguro yung dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak. Lahat ng nais mo sinusunod ko. Lahat-lahat. Lahat ng mga nagpapasaya sa buhay ko,
Lahat ng mga bagay na nakasanayan ko, itinigil ko para sa'yo. Kasi mahal kita. Baka nakakalimutan mo, Mark. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang lumapit sa akin, hindi ako ang lumapit sa'yo. Lahat ng meron tayo sa buhay natin ngayong dalawa, na pinagsamahan nating dalawa, tayong dalawa ang may gawa noon. Lahat ng tama sa'yo, pag mali sa akin. Yan ang sigaw ni Elle habang lumuluha ang kanyang mga mata. Hanggang sa hindi na nga nakatiis ang ate ni Mark at nagsalita na nga ito. Ay, o ano Mark? Tapos na bang umeksen at dumarama itong asawa mo? Pwede na ba ako magsalita? Mark, sinabi ko na sa'yo noon. Ingatan mo ang puso mo. Huwag kang magpaloko sa mga tao. Hindi ba't ito rin yung problema mo sa ex mo noon? Diba? Nagpaloko ka noon. Hindi ko naman akalaing magpapaloko ka rin ngayon. What makes you think, Elle, na walang makakakita ng mga kalokohan mo? Huh? What makes you think na hindi kita makikita, na hindi kita mahuhuli? Oh, ano? Nabigla ka? Kinakabahan ka na ba? Pinagpapawisan ka na ba ng malamig? Let me tell you. Alam mo, Elle, mahal ko ang kapatid ko. Mabait siya, matalino, guwapo, masipag. Ang problema, pagdating sa pag-ibig, bobo siya. Si Alice? Si Coco? Si Rose? Si Jam? Lahat sila iniibig ng kapatid ko. High school, college, working. Pero anong ginawa nila? Pinaikot lang yung kapatid kong magaling. Palibhasa, mahal sila. Inabuso nga nila at ito. Iniwan siyang luhaan hanggang sa makilala mo siya. At ngayong kasal na kayo, gusto kong makilala ka nga ng lubusan. Gusto kong malaman kung ikaw na ba ang tamang babaeng para sa kanya. Gusto kong makilala ka. Kasi napakaganda mo. Mukhang napakabait mo. Pero, alam mo, nang hinayang ako sa'yo nang makita ko yung mga ginagawa mong kalokohan. Ano? Hindi mo pa rin alam? Gabi-gabi, nasa bar ka nung bagong sampa ang kapatid ko after ng wedding ninyo. After ng honeymoon ninyo, di ba? Ilang lalaki ang sumasama sa'yo sa bar. Ang tumatabi sa'yo. Ang ka-table mo. I'm not even sure if that's your work or they're just your friends. Pero isa lang ang sigurado ko. Imposibleng mangyari na lahat yon. Kaibigan mo. Lahat sila nakahawak sa hita mo, nakaakbay sa balikat mo, at humahalik sa leeg mo. Come on. Kati-kati mo. At ang nakakatawa pa, ha? Ikaw pa ang nagbibigay ng pera sa kanila. Ano? Kating-kati ka? Wait, there's more. Mark, ang pamilya ng asawa mo, I'm not judging ha, pero ang gagaling magsugal. Kaya naman pala biglang ganda ang buhay. Habang itong kapatid kong si Mark nagpapakahirap sa kanyang trabaho, na halos hindi na nga niya magawang alagaan ang sarili niyang kalusugan para makapagpadala sa Pilipinas para sa iyo at sa pamilya mo. And you're taking him for granted. Sinasabi ko sa iyo, pakialamera na kung pakialamera. But I believe na hindi ikaw ang tamang tao para sa kapatid ko. Kaya ngayon, lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Yan ang sigaw ni Ate Carmela na isa palang CEO ng isang napakalaking business company. Marami siyang branch lalo na sa Maynila. Iba't ibang mga cosmetics pala ang kanyang hawak.
Iba't ibang mga products na usong-uso kahit online. Mamahaling pabango at mga cosmetics. At hindi lang yan, imported na sapatos meron din siya. Kaya kung tutuusin, ang lupa at bahay kung saan nakatira itong si Elle ay hindi naman talaga kay Mark. Yan ay kay Carmela. Nangako lamang itong si Carmela na handa niyang iregalo ito kay Mark kapag ito ay nag-asawa na. Pero nang dahil sa kaguluhang ito, mukhang willing na nga siyang bawiin. Ano? Mahal, sabihin mo sa akin, nagsisinungaling lang siya, hindi ba? Bahay mo to, di ba? Lupa mo to, di ba? Yung kotse. Di ba sa'yo yun? Hindi? Anong pag-aari mo? Napailing na nga lamang itong si Mark dahil kung tutusin, ang tanging pag-aaring meron siya ay ang kanyang pera at ang mga sinasahod niya sa kanyang trabaho. Years ago, meron talagang pag-aari si Mark. Lupa, bahay, negosyo. Pero dahil naging broken-hearted siya sa kanyang last ex-girlfriend, nagawa niyang i-invest ang lahat ng mga yon sa isang stock market. Ang problema, nalugi. Yan yung mga panahong itong si Mark nawiwiling mag-casino, mag-bar-bar. Yan din yung mga saktong panahong nakilala nga niya ang babaeng si Elle. Napatigil lamang ang lahat ng kalokohang iyon nang paglinawin ng kanyang ate Carmela ang kanyang isipan. Kaya nga napakalaki lalo ng kanyang respeto dito. Ngayon, halos matunaw sa sobrang pagkapahiya itong si Elle sa mga magulang at kapatid ni Mark. Alam mo, Elle, at some point naawa ako sa'yo. Kasi inisip ko na baka ginagawa mo lamang yung mga kalokohang yun dahil sa kahirapan. Pero ang hindi ko maintindihan, saglit naging magandang buhay mo sa piling ng kapatid ko. But you still goes back every time sa habit mong masama. Ni hindi mo nga ako pinakitaan ng maayos eh. Ni hindi mo ako magawang alokin ng pagkain o kamustahin man lamang o kilalanin ako dahil ano? Sa itsurang pinakita ko? Hindi mo mahal ang kapatid ko. Ang mahal mo ay yung perang ibinibigay niya sa iyo at sa pamilya mo. If I were you, aalis na ako. Wait. Before you go, ibalik mo na or bayaran mo na nga lamang ang lahat ng mga bagay na kinuha ng kapatid mo ng mga kaibigan nila at kinuha mo na rin sa bahay na ito. Those are mine. Ngayong huli na nga ang lahat para kay Mark upang makilala ang kanyang asawang si Elle. Ano ang kanyang gagawin? Kung ikaw si Mark, ano ang gagawin mo? Lumipas ang ilang mga araw, hindi pa rin nagkakakita at nagkakatagpong muli itong si Elle at si Mark. Si Elle napilitang mangutang sa kanyang mga dating kaibigan dahil kailangan niyang maibalik ang sapat na halaga na kinuha ng kanyang mga kapatid, ng mga kaibigan nito at kinuha niya rin sa bahay na iyon dahil again, hindi iyon kay Mark kundi kay Carmela. Maliban na nga lamang kung nais niyang makulong talaga. At sa huling parte ng istoryang ito, bago siya tuluyang umuwi ng Canada, itong si Mark nakipagkitang muli sa huling pagkakataon kay Elle. Kinausap niya ito at sinabing, at some point, tinanong ko yung sarili ko kung mahal pa rin ba kita. Sa puntong ito, hindi ko na magawang sagutin. Iniisip ko ngayon na sa puntong ito, alam kong nahihirapan ka. Alam ko. At iniisip ko na kahit papaano parang isa ko sa mga dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon. Kahit akong tutuusin, wala akong kasalanan sa'yo. Bago ko tuluyang magpaalam sa'yo, gusto ko lang sabihin sa'yo kahit papaano, thankful ako. Kasi naramdaman kong magmahal muli. Naranasan kong umibig muli. At makapag-move on sa aking nakaraan. Nakakalungkot nga lamang dahil muli akong lilimot. Subalit sa pagkakataong ito magiging madali na.
Aalis na ako sa bansang ito at hindi na muling babalik pa. Kakalimutan na kita. Kakalimutan ko na ang pag-ibig ko sa iyo. Tanggapin mo ito. Magsimula ka ng panibagong buhay mo. Kalimutan mo ko. At sana gabayan ka ng Diyos sa buhay mo. Paalam, El. Ingat ka. Si El, walang masabing kahit na ano. Hinayaan na nga lamang niya ang kanyang dating asawang si Mark na lumayo. Nawa ay magsilbing aral ito sa kanilang lahat. Ako, naniniwala ako na ang pag-ibig o kasal ay hindi minamadali. Ang tunay na pag-ibig, always worth the wait, di ba? Maaaring wala yan sa haba o ikli ng pagsasama. Ang mahalaga dyan, yung tunay mong nadarama. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng isang magandang araw si Miss Miriam Diaz, Presi Katsia, Rowena Enriquez, Marivic Bueno, Mila Kanay, Yolanda Tanido. Siyempre, si Miss Imelda Bermoy at Lily C. Akad, Mariz Santiago at Mailen del Rosario. Maraming salamat po sa inyong suporta at muli, next story ulit ha. Pakinggan niyo kami ulit. Maraming salamat sa inyo. Paalam!